Marami na namang haka-haka at spekulasyon ang umiikot sa paligid ni Catherine Bernardo, lalo na't hindi pa rin humuhupa ang interes ng publiko sa kanyang personal na buhay matapos ang paghihiwalay nila ni Daniel Padilla. Isa sa pinakabagong pinag-uusapan ay ang di umano'y pagsundo sa kanya ng isang sasakyang may plate number 8. Isang detalye na agad ikinonekta ng ilan sa posibleng koneksyon nito sa isang politiko o matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa mga nakasaksi bandang umaga ng April 9 nang mapansin si Catherine sa isang parking lot sa Bonifacio Global City. Nakatayo raw ito sa isang tila naghihintay na postura at makalipas ang ilang sandali ay dumating ang isang sasakyan na may plate number 8. Mabilis daw na sumakay ang aktres sa nasabing kotse at umalis nang hindi na napansin kung sino ang nasa loob. Ang plate number 8 ay karaniwang inilaan para sa mga miyembro ng House of Representatives, kaya't hindi na rin naiwasang mag-isip ang publiko kung may bagong lalaking malapit ngayon kay Catherine at kung ito ba ay konektado sa mundo ng politika. Sa kabila ng usap-usapang ito, wala pa ring opisyal na pahayag si Catherine hinggil sa naturang insidente. Tahimik pa rin ang kanyang kampo at tila mas pinipili pa rin ng aktres na panatilihing pribado ang kanyang mga lakad at pakikitungo sa mga tao sa paligid niya. Bagamat matagal-tagal na rin mula nang kumpirmahin nila ni Daniel ang kanilang hiwalayan, tila hindi pa rin tumitigil ang mga tao sa pagsubaybay sa susunod na kabanata ng buhay pag-ibig ng kapamilya aktres. Kung tutuusin, hindi naman bagong eksena sa showbiz ang ganitong klase ng obserbasyon mula sa publiko. Kapag isang kilalang artista, gaya ni Catherine ang nasasangkot, lahat ng kilos ay binibigyan ng kahulugan, lahat ng taong makasama ay nagiging subject ng espekulasyon. May mga nagsasabing baka simpleng business meeting lang iyon o kaya'y isang kaibigang politiko na walang romantic involvement. Pero syempre, hindi rin mawawala ang mga naniniwalang baka ito na ang simula ng bagong love story. Sa gitna ng lahat ng ito, kapansin-pansin pa rin ang dignidad at katahimikan ni Catherine. Hindi siya mabilis mag-react sa mga issue, hindi siya padalos-dalos sa pagbibigay ng pahayag. Parang mas pinipili niyang hayaang lumamig muna ang usapin bago siya magsalita. Kung magsasalita man, sa ganitong paraan, nasusukat din kung alin ba talaga ang mahalaga at kung ano ang dapat pansinin. Marahil ay bahagi na talaga ng kanyang pagiging public figure ang hindi matapos-tapos na pagtutok sa kanyang buhay. Ngunit kahit pa ganito, makikita rin na unti-unti siyang bumabalik sa kanyang sariling landas. Mas malakas, mas maingat, at marahil ay mas matalino na rin pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa puso. Kung totoo man o hindi ang kwento ng sasakyang may plate number 8, isa lang ang malinaw, si Catherine pa rin ang may kapangyarihang pumili kung kailan at paano niya isa sa publiko ang mga bagong kabanata sa kanyang buhay. Hanggang sa magsalita siya o kumpirmahin ang anumang detalye, ang tanging maaari lang gawin ng marami ay ang maghintay. At sa panahong iyon ng paghihintay, sana'y manaig ang respeto sa kanyang katauhan higit pa sa pagnanais ng balita o tsismis. Dahil artista man siya pa rin ay isang taong may karapatang magdesisyong protektahan ang kanyang katahimikan at kaligayahan.